Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, meron na naman tayong shocking news tungkol kay BBM. Itong balitang ito, tungkol pa rin ito kay BBM at Sara. Grabe, itong Rappler nagpapalabas ng balita tungkol kay ito. Loren Legarda, anak ni Loren Legarda. Galit na galit sa kanyang ina na si Loren Legarda. Bakit raw si BBM at si Inday Sara ang sinuportahan? Okay? Kasi ipinalabas ito ng Rappler okay? Na may open letter ang kanyang anak tungkol sa iyang hinanakit pagkadismaya kay Loren Legarda na bakit si BBM at si Inday Sara ang sinuportahan. Nadamay na naman si BBM at si Inday Sara dito. Grabe guys. Pero guys, bago natin ito itatalakay, mag-like muna. Like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa friends and families natin. Okay? Para malaman natin kung ano ang mga ginawang galawang politiko. Okay? So, like and share muna. Tapos na? Okay. Meron tayong babasahin na open letter sa anak ni Loren Legarda. Mag-react tayo dito kung tama lang ba itong ginawa ng anak ni Loren Legarda na may hinanakit siya sa mga Marcoses at sa mga Duterte, no? Ayaw niyang sumuporta itong si Loren Legarda kay BBM. Hindi niya nagustuhan ang pagsuporta sa kanyang ina. Na bakit raw si BBM at si Inday Sara ang kanyang sinuportahan. So babasahin natin. Ito yung letter. Okay? Babasahin lang natin ang first 3 paragraph, okay? Kasi mataas yung letter Yung nasa dulo ng letter, puro na lang hatred sa mga Marcoses at sa mga Duterte ang kanyang mga sinasabi. Okay? Itong si Lorenzo Legarda, anak ni Loren Legarda, ay supporter ito ng Leni Robredo's camp, mga kakamping. Grabe. So, ito yung letter. I'm writing this weeks after learning the news that my mother, a woman named Loren Legarda, is running for senator on a slate led by a Marcos and a Duterte. She is endorsing a fascist. For weeks, I have been crying every day, screaming every day until I spat out blood. Ganun ka grabe ang kanyang galit sa kanyang ina. The decision she's made is so profoundly unthinkable, unconscionable, unforgivable. In the last month, my entire life has collapsed. It is beyond a nightmare. I still cannot believe it and I will never be able to accept it. Ganyan kagrabe ang galit niya sa kanyang ina. For weeks, I have been paralyzed in pain. But I have no choice but to publicly declare that I am absolutely disgusted by my mother and what she has decided to do. Grabe naman ito. It sickens me and makes me want to die. I need everyone to know that Loren Legarda lost her son forever because of this. Paint her bright red with that shame. Don't let her forget it. In the words of a wise woman, I don't know her. Grabe guys, ina niya ito pero ginanya niya. It took Ariana Grande posting a video of a Leni rally with a crowd singing Break Free for me to remember that an election was happening. I have not lived in the Philippines since I was 18. I haven't been in half a decade, haven't seen my mother in a long, and did not know who was running. I have witnessed the last 6 years unfold in absolute horror. This detachment is an immense privilege and conditioned by the immense trauma of having growing up in a country that I always recognized was sick, infected with the historical amnesia and denial that have led to this moment. So meron pa yan guys sa mga sa ilalim, puro na yan galit sa mga Marcoses. Sinabi pa nga niya na he was born 1990. So hindi pa niya alam kung ano talaga ang nangyari noong panahon ng martial law, no? Isa rin tong si Lorenzo Legarda, biktima ng impormasyon ba tungkol sa mga Marcoses na
sobrang bookish lang ba? Nasa book lang ang kanilang batayan ng kanilang mga pack nila. Okay? So, ang sa akin lang, ang reaction ko dito, no? Ako ay nasasaktan para kay Loren Legarda. Bakit? Ang respeto sa ina ang pinakaimportante. Kahit anong sabi mong masakit na salita sa iyong nanay, kung gaano man ito malaki ang sala nyo sa inyong inay, hindi nyo dapat ginanyan ang inyong inay. Dapat rumirespeto tayo sa ating mga ina. Kasi kung wala ito, yung mother at father ni Loren, hindi siya ngayon nandito sa ating mundo. Diba? Blood and sweat ang inaalay ng ina mo para lang mabuhay ka. Malaki ang utang natin sa ating mga ina. Okay? Kahit man, yan ang sabi ni Sas Rogando na the sharpness of your mouth when you speak, wag mong gamitin yan sa iyong ina. Kasi ina mo yan eh. Dapat nirespeto mo. At sa akin naman, itong si Lorenzo Legarda, alam kong supporter ito ni Leni Robredo eh. The way he speak. Sa akin lang, wala kang alam sa batas. Ang batas natin nagsasaad na tayong individual na Pilipino ay may karapatang bumoto. Ay may karapatang may choice tayo isa't isa kung sino ang gusto natin. Hindi ka pwedeng magalit, mangingialam sa bawat isa as Filipino, kahit magulang mo yan, kahit magkapatid mo yan, wala kang karapatan magdikta kung sino ang choice nila o sino ang iboboto nila. Kasi batas yan sa Pilipinas, yan ang karapatan natin, yan ang ating power, the power to vote. We have a choice on that. Okay? Hindi ko naman alam kung itong Rappler ay nag-ask ng permission sa anak ni Loren Legarda na i-post itong open letter. Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha or saan ang kanilang kung saan ito nila nakuha ba? Kung bakit nila ito i-pinost, no? Kasi kung pinost ito ng anak ni Loren Legarda sa kanyang Facebook or sa social media, baka shinare lang ito ng Rappler. Pero ang Rappler ang pinakaunang nagbalita nito. Okay? So, sa ngayon, hindi ko pa alam kung i-search ko muna yan kung meron na bang response dito si Loren Legarda. As of now, hindi wala akong nakitang response pa sa galing kay Loren Legarda. Okay? At ito, dahil sa politiko, maraming mga kamag-anak, mga kaibigan na nagkawatak-watak dahil lang dito sa mga argument ng kung sino ang susuportahan this May 9 election. Para sa akin, hindi ito tama. Dahil lang dyan sa politiko, no? Politiko lang yan. Pagkatapos nitong May 9 election, wala na. Akala mo papansinin ka pa sa mga kandidatong sinuportahan mo, hindi ka papansinin yan. Magtrabaho na yan. Okay? Mga pamilyang nawasak. Kahit magkadugo nga wala nang paki. Basta kay sa politiko, kung sino sinuportahan, handa na sila makipag-away. This is very wrong. Para sa akin, at the end of the day, no, tayo pa rin ang sisikap sa ating sarili kahit sino mayang mamuno dito sa Pilipinas. Kahit sinong mayor ang manalo, governor, mga congressman, mga presidente, vice president, senators, kung sino man, kahit perfect pa yung mga na-vote mo, lahat ng mga binoto mo, nanalo, hindi ka pa rin aasenso kapag hindi ka sisikap sa iyong sarili. Okay? Sa akin lang, magkaiba man ating lahi, magkaiba man ating paniniwala, iba man ang religion natin, ang Diyos natin, magkaiba man tayo ng paniniwala. Sa akin lang, importante talaga ang respeto. Respect. Especially sa ating nanay. Respeto kung sino ang iboboto. Respeto
sa ating lahi. At the end of the day, again, magkaisa tayo. Ang Pilipino pa rin ang ating bayan. Pilipino pa rin ang this is all for the Filipino, kahit iba-iba man yung ating mga lahi, mawaray ka man, mabisaya ka man, no? This is all for the Philippines. Hindi tayo dapat mag-away-away. Yan ang sinasabi lagi ni BBM, na tayo ay magkaisa. No? Kaya my vote for May 9 is Bongbong Marcos. He has my vote because para sa kanya, ayaw niya ng away, gusto niya ang lahat ng Pilipino ay magkaisa, magtulungan. Okay? Di tayo mag-aaway, kahit ating sariling inaaway nyo na. No? Talagang maling-mali ang ginawa mo, Lorenzo Legarda. Inay mo ito. Dapat rinirespeto ito. Okay? So hanggang dito lang itong video na ito. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana hindi tayong mga BBM supporters, hindi tayo nang-aaway ng ating kapwa. Kung support sa ating kaibigan, pamilya, supporter man yan ni Leni Robredo, wala kayong right na aawayin mo at magdikta ka kung sino ang dapat iboto. Okay? Let's respect everyone. Okay? So hanggang dito lang itong video na to. Hope nasa mabuti kayong kalagayan. At see you in my next video. God bless everyone.